Heavenly Father God, we worship you in the name of Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. We thank you, the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob. And Lord, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, sa aming Bible study today, Lord, i-bless you po, Lord God, Yeshua HaMashiach. Lahat ng aking sasabihin ay galing lamang sa kapangyarihan at puso ng banal na Espiritu, Lord, Yeshua HaMashiach. Lahat ng lalabas sa aking bibig ay anointed, Lord, mula sa iyong kapangyarihan lamang, Yeshua HaMashiach. At maluwalhati, maghari ka, Lord, sa Bible study. At para sa lahat ng mga nakikinig, ikaw po ang hihipo sa kanilang mga puso. At ikaw din po ang babago sa kanila, Lord, kay Jesus Christ at magpapaintindi. Naway itong mensahe, Lord, ay magiging easy para sa kanila na maintindihan po nila, Lord, kay Jesus Christ. At mag-penetrate po sa kanilang mga puso. Ang lahat ng ito ay pagluwalhati at pagpupurit, pagsamba sa iyong banal na pangalan ni Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, Holy Spirit of God. And I welcome you, Holy Spirit of God, to speak, Lord. And I give you space, Lord, to Jesus Christ. This is your Bible study at hindi akin. Sa ilamang, Lord, ang lahat. Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Amen. Sa pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa galit. So, ang title po ay, ang galit ay magdadala pa sa mas madaming kasalanan. So, may dalawang klase po ng galit. Yung righteous anger at yung isa naman ay yung nagkakasalang tao dahil sa galit. So, yung righteous anger ay pwede ka pong magalit pero huwag ka pong magkasala sa pananalita at sa gawa din po. Kahit sa isip. So, madami pong nagagalit, no? Wala po silang kontrol. Nagkakasala po ang kanilang mga bibig. Nagkakasala ang kanilang isip, pati na din po sa gawa. Dahil sa galit, nakakapatay ang tao. At dahil sa galit, nagtatanim ng masama ng loob, ng hatred. At yun nga, nakakapagplano ng hindi maganda towards sa kapwa nila. Kaya nga po, pwedeng magalit ka dahil may mali, pero not to the point na magkakasala ka sa pananalita, na sumpain mo na yung kapwa mo, na murahin mo na magmura ka na o murahin sila. So, hindi po maganda yon. At wag pong hayaan na gumabi na lang na ikaw po ay may galit pa din sa iyong asawa, anak, relatives and friends. If possible, pwede pong mag-reconcile. Mag-reconcile na po bago po gumabi o matulog para magkaroon ka ng mahimbing din na tulog at magaan sa pakiramdam. The first person na makapag-benefit po kapag nagpatawad ay yung sarili po natin. At syempre, ang galit ay burden po yan o bigat sa dibdib, no? Tapos pag nakita mo yung tao na yun, na may kaalitan ka, hindi maganda yung mood mo at mabigat sa pakiramdam. Kailangan mong iwasan, di ba, mga ganun. So, hindi po maganda yun. At mas maganda talaga kahit alam mong, kahit wala kang ginagawang masama din sa tao, kung may sama ka ng loob dahil may gumawa sa inyo hindi maganda, pwede ka pong mag-first move na humingi ng tawad. So, napakahirap po talaga yun gawin para sa ma-pride. Pero kung magpakumbaba po, at isipin yung maaring mangyari sa hinaharap or consequences kapag nagtanim ka ng sama ng loob o galit o hatred, talagang mas maganda pong magpatawad na lang. Mas piliin mo na lang na magpatawad o humingi ng sorry. Kahit hindi ka po nagkasala, kung alam mong wala ka namang ginawang kasalanan, pero may mga taong may hindi magandang uh, ginawa sa'yo, kahit may mga hindi magandang ginawa sa yung mga tao na yun. Pero kapag alam mo yung tamang gagawin, yun nga po, no, ikaw na yung naggumawa ng first move na humingi ng tawad na lang. No, yung iba sasabihin, ay wala naman akong kasalanan, ba't ako hingi ng tawad? Pero alam niyo po, si Lord Jesus Christ, wala siyang ginawang mali. Hindi po siya nagkasala. Pero bakit siya pinako sa krus? Because He laid down His life for His beloved. Ng mga taong pinili niya, or for the world. For God so loved the world nga, John 3 verse 16 to 21. Kaya nga po, if we love the Lord Jesus Christ, we will do the same because He is the complete expression of love and of faith. Complete expression of patience, complete expression of
self-control, no? Kahit na inaakusahan po siya, hindi po siya nag-fight back. Hindi po siya nagrereklamo, hindi po siya nakipag-away. So, we must do the same. Kapag wala kang karunungan, talagang kung ano-ano na lang lalabas sa iyong bibig. At masasabi mong, bakit ako magsasorry? Wala naman akong kasalanan. But if you have wisdom that comes from the Lord Jesus Christ, talagang maiisip mo din na kailangan kong humingi ng sorry kahit hindi ko alam kung anong kasalanan ko. So, kapag ma-pride ka, hindi mo yan magagawa. Kasi nga yung pride ang naghari sa'yo. Pride comes from Satan. Bunga po ito o ugali ng kalaban o kaaway natin na si Satan. Now, if you let Satan reign in your hearts, then yun talaga yung maiisip mo at magagawa din. At syempre, wala kang connection sa Diyos nun. Kasi iba yung bunga na meron ka. So kung ang Diyos mo ay si Lord Jesus Christ na full of love, dapat ikaw din na follower or naniniwala or love sa Lord ay ganun din ang bunga mo. Kasi siya ang Diyos mo eh. At yun nga po, ang galit ay magdadala pa sa mas madaming kasalanan kapag hindi marunong mag-control. Pwede kang magalit pero in a righteous way. Nagagalit ka dahil may mali, may hindi maganda, pero not to the point na magkakasala ka sa pananalita, magkakasala ang iyong isip at gawa na dahil sa wala ng control yung iba, nakakapatay na, no? Nakakapagmura, sinusumpa na yung kapwa o nakakapag-isip na hindi maganda towards dun sa kagalit nila. So yun nga po, sinabi dito na Lord Jesus Christ sa Santiago 1 verse 5 na kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at iyon ay ibibigay sa Kanya. Ang Diyos ay nagbibigay ng masagana sa lahat at hindi nagagalit. So, ibig sabihin si Lord ay complete expression of love at hindi basta-bastang nagagalit. But of course, pag napuno din si Lord, kasi hindi lang si Lord full of love, but He is also full of justice. Talagang naniningil din siya kapag sumobra na yung tao. Kasi alam niya na ang buhay ng tayo para lamang damo. Kapag binunot mo sa lupa ay namamatay agad. O, nalalanta. So, ganun po kadali mawala ang buhay ng tao. Kaya sa Lord Jesus Christ ay napakahaba ng pasensya niya. So, it takes more years no, para sa Lord mag-execute ng vengeance para sa mga makasalanan o naniningil sa mga kasalanan. Naniningil na dahil sa paggawa ng kasalanan ng mga tao. So, kung ikaw ay magalitin, ikaw ay kulang sa karunungan. So, may dalawang wisdom po may dalawang klaseng wisdom. Yung heavenly wisdom at yung worldly na wisdom. Yung heavenly wisdom, ayun yung mga rules o batas ng Panginoon Jesus Christ na pang-spiritual. At hindi po ito nakakapag-violate sa rules ng mundo. So, yung wisdom naman na galing po sa mundo, ayun yung mga nalalaman lang ng tao, mga limited na nalalaman ng tao na makamundo. Pero yung wisdom na mula sa langit, ito ay pang-spiritual at talagang nakakatulong din para sa physical rules. Tulad na lamang ng love. Ito yung pinaka the best and pinaka greatest na commandments ng Panginoon Jesus Christ. Now, if you have love or if you love God at yung kapwa po natin, ay hindi tayo nakakagawa po talaga basta-basta ng kasalanan. Hindi tayo basta-basta nakakapatay, hindi po tayo basta-basta nakakapanakit ng ating kapwa because we love. And the love that comes from heaven is holy. Hindi po katulad ng nasa mundo na kapag sinabi mong I love you, yun, love na. Pero alam niyo po, malalaman lang po natin yan na ang tao kapag may tunay na love talaga siya, kapag ang tao po ay tinetest na siya ng Panginoon Jesus Christ. Pag sinasabi ng tao may love siya, then padadalan siya ng Panginoon ng tao din na walang love. So itetest siya doon paano niya i-deal yung walang love na yun. At
diyan makikita kung may tunay na, na love talaga siya, kung paano siya mag-react, kung anong gagawin niya sa taong walang love. So, kapag hinihingi mo din kay Lord ng patience, Lord, give me patience, Lord, pabain mo pasensya ko, then magpapadala din sa Lord Jesus Christ ang taong walang pasensya, or gagamitin din ni Lord ang mahal mo sa buhay na walang pasensya, at doon mo ma-exercise kung paano magkaroon ng pasensya. Ganoon din po sa love. So, yung mga bagay na ito ay galing sa langit. Para din po itong mga multivitamins and minerals sa katawan, or kumbaga sa kaluluwa din po. Nakakatulong din po ito para maging healthy ang ating kaluluwa. Pag healthy po ang kaluluwa, healthy din po ang ating physical. Yun nga po, kapag palagi ka nagagalit, stress ka lagi. At kapag stress ka, madami kang mararamdamang sakit sa katawan. Kaya madami pong nahospital, madami pong na tumaas yung alta presyon dahil po sa galit, dahil hindi nila makontrol, dahil hindi na po ito righteous anger. Kaya yung iba na namamatay po ng maaga. Dahil po din yun sa galit, no? Nakakapatay at namamatay ng maaga. At yun nga po, dahil kulang sa karunungan, kulang po sa wisdom na mula sa langit, mula sa Diyos, dahil wala namang Diyos. At every situations po, pwede po natin ipagtanong kay Lord. Every plano po natin sa buhay, desisyon, pwede po natin ipagtanong kay Lord. Ipagsangguni, Lord, pwede po ba ito? Okay po ba ito? Pupunta po ako sa lugar na ito. Maayos po ba yung kahihinatnan ko pag napunta po ako sa lugar na yon? Kasi alam na Lord ang future. No? Sa atin, nasa present pa tayo, pero sa Lord Jesus Christ, siya po ang yesterday, today, and forever. Siya po ang future. So, may mga bagay na yun nga, nakikita na the Lord na maaring mangyari sa atin sa future. At yun nga, alam niyo ba, kahit sa Lord Jesus Christ ay nasa present pa lang, pero nararamdaman na niya at nasa future na din siya. Nakikita na niya. Tulad na lang yung pagpapakamatay niya sa krus. At before pa nangyari yung pagpakamatay sa krus. So nakikita at nararamdaman na niya yon kasi nasa future na siya. No, na sana kunin na daw yung suffering niya, tanggalin na lang daw yung suffering niya, hindi kunin, no? Tanggalin na daw yung suffering niya, tanggalin na lang. Pero dahil yun nga ang will at kailangan mangyari, kaya si Lord ay napaka-faithful. Even the times that we are unfaithful, si Lord yung nagpupuno ng faithfulness na yun sa puso at buhay natin. When the times na tayo ay walang love, si Lord yung nagpupuno ng love na yun. Wala tayong patience, siya nagpupuno ng impatience na yun. No? So, si Lord ay napaka-faithful even talaga na hindi natin ginagawa ang ating mga promise sa Kanya. But guys, see to it that if you promise, fulfill it. Kasi si Lord naniningil. So, hindi din ka din magkakasala kung hindi ka din magpa-promise. So, it's better na maging matutong tumahimik. Huwag na lang mag-promise. So, basahin po natin sa Ecclesiasticus 7 verse 9. Ulitin ko po, Ecclesiasticus 7 verse 9. Pag-aralan mong magpigil sa sarili. No? Kung may karunungan ka, marunong kang magpigil. Paano mo nga pala mapag-aralan ang pagpigil sa sarili? Well, magbasa ng Bible at hingin sa Diyos na magkaroon ka ng self-control. Dahil yun nga sabi sa Ecclesiasticus 7 verse 9, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit, mangmang lamang ang mahilig magtampo, nagkakaroon ng hatred, mangmang lamang ang parating nagagalit, at mangmang lamang ang hindi magpatawad, at hindi nakikipag-reconcile, at hindi humingi ng tawad. So, kailangan po natin pag-aralan ang mga bagay na yun. Paano nga ba pag-aralan kung hindi ka naman nagbabasa ng Bible? So, ang lahat po ng mga katanungan natin ay masasagot po ng salita ng Lord Jesus Christ or mismo si Lord ang magsasabi po sa atin.
At si Lord kasi ay nagko-convict po sa atin. Now, if you are struggling as a Christian, para po sa mga Kristiyano, matagal ng Kristiyano, no, pero baby Christian ka pa din, hindi ka pa din uh, nag-grow sa spiritual, then I advise na hingin mo kay Lord na mag-grow ka. I-desire mo na mag-grow ka. At yun nga po, madami pa din Kristiyano na magalitin, no? Impatient pa din, may hypocrite. Nagsistruggle sa mga bagay na yon. So, pasalamatan mo yung struggle na yon. Ibig sabihin nakikipaglaban ang Holy Spirit nasa loob mo, nakikipaglaban sa flesh desires. Kaya ka nagkakaroon ng struggle. So magulat ka kung hindi ka nagsistruggle. Kasi hindi naglalaban yung flesh desires and the desire of the Holy Spirit of God. At basahin na naman po dumako na po tayo sa Efeso 4 verse 26 to 27. Ito po yung sinabi ko kanina, na kung magagalit man kayo o po tayo, ay iwasan natin ang magkasala. So sinabi dito, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. So huwag hayaan that sun will go down na galit pa din tayo. Kailangan po natin magpatawad para syempre hindi po tayo ma-stress at hindi po tayo magkasakit ng maaga. So huwag hayaan na lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. So if palagi po kayo nagagalit at hindi nagpatawad at natulog na lang po kayo may sama ng loob, hindi nyo po alam na pagkatulog nyo po ay hindi na po kayo magigising kinabukasan. Na hindi na po kayo mabubuhay pa o ano man. Nung may atake at bigla po kayong snatch ng kaaway, hindi natin alam. Na natutulog po tayong may galit, may sama ng loob at bigla po tayong namatay. So syempre, kapag hindi po tayo, syempre hindi po tayo nagpatawad sa part na yon. Kaya mangyayari po mapupunta pong impyerno. Kasi pag hindi ka nagpatawad, then syempre may galit ka, wala kang forgiveness. At hindi mo na-release yung forgiveness hindi mo na-release yung forgiveness na yun sa taong kagalit mo. Kaya ang ending, hindi ka mapupunta sa langit. Kasi nga sabi ni Lord, forgive and you shall be forgiven. Kapag hindi ka nagpatawad, ay hindi ka syempre papatawarin ng Panginoon Jesus Christ. So syempre pupunta ka ng impyerno po nun. No, as simple as that. Gusto po ni Lord na simplihan lang natin ang buhay natin dahil ang lahat ng bagay ay kontrolado po ni Lord Jesus Christ. At simple lang dapat. No? Kasi si Lord, He loves a simple-hearted. Mga Kawikaan 15 verse 1 to 2. So kapag palagi ka pong galit, tapos yung, halimbawa ikaw po yung asawa mo, galit po siya, tinataasan ka ng boses. Halimbawa galing siya sa work, pagod siya, tapos ikaw naman sumagot ka din ng pabalang or galit ka din. So syempre ginagatungan mo yung galit niya. Kaya sasabog talaga at ang ending mag-aaway, magsasabunutan, magbugbugan. Kaya hindi maganda po ang mangyayari. Sinasabi po sa mga Kawikaan 15 verse 1 to 2 na ang malumanay na sagot nakakapapawi ng galit. So, kapag yung partner nyo po, yung pag-asawa po, kahit po sa may magkarelasyon or sa family, mga anak po, kapag ang nanay o asawa ay tumataas po yung boses, wag pong sagutin ng nakataas ninyong boses o pagalit din, kundi sagutin ng malumanay para naman ay mapawi po yung galit. Para mapahiya naman yung na tumataas yung boses, no? Yung nagtataas ng boses pala. So yun, para mahiya din sila, ba't sila nagtataas ng boses? Tapos yung nag-response ay malumanay. So, nakakapagpawi po yun ng galit at hindi hahantong sa away. So, ngunit sa tugong marahas, yun nga po, pag nag-response ka ng may galit at yun nga po, puot ay hindi mawawaglit. So, sasabog talaga. At mas lalong maglalagablab ang apoy. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman. Ibig sabihin, mga senseful po yung lalabas sa kanyang bibig, no? Yung mga lalabas sa kanyang bibig talaga ay may matutunan ka, no?
Ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Yun, mahilig po sa chismis. Maaga pa lang, nasa kanto na, no? Or nasa kapitbahay na, ang lakas pa ng boses. Kasi nga, nagchichismis na. So, gaano po ba katamis talaga yung chismis? Talagang masarap po bang lunukin yung chismis na yun? So, yun nga pong ginagawa ng mga hangal. Mahilig sa chismis, mahilig manira, mahilig magsalita ng mga walang kabuluhang mga salita o mga sinasabi, no? Hindi makabuluhan. Ah, yun na. Kasi nga nagre-reflect din sa buhay ng tao yan. Kung ano sinasabi niya, nagre-reflect din yun sa kanya. Kung, yun nga po, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung anong nasa puso, lumalabas na ibulala sa bibig. Basahin po natin sa mga Kawikaan 15 verse 7, ang labi ng may unawa ay nagkakalat ng karunungan, ngunit hindi ganoon ang hangad ng isang mangmang. So yun nga po, ang labi ng may unawa, nagkakalat po siya ng mga bagay na nakakatulong. Wisdom, nakakapag-uplift sa mga taong down na down, nakakapag-encourage nga po, no? Nakakapag-bigay po ng inspiration, at yun nga, hindi siya yung tulad ng isang mangmang na nagsasabi lang mga bagay na walang kwenta. So, yun po ang mangyayari kapag hindi mo pinag-iisipan ang kung anong sasabihin mo. Ang mga tao magko-comment base sa sinasabi mo din. At syempre, minsan ang mga tao nagko-comment din sila kahit hindi pa nila masyadong kilala din ang tao. So mag-comment lang po tayo kapag masyadong kilala na po natin ang tao. At makikilala lang po natin yon kapag kapag nagsasalita na, nag-express na po din ang tao. Pero minsan po ang ibang tao hindi po nila masyadong nakikilala ang tao kahit sa pananalita. So, mas makikilala talaga nila ang tao kapag nakasama na nila sa iisang bahay, sa iisang bubong. Tsaan na, maglabasan ng tunay na kulay. So yun nga po, pero pag may wisdom ka, kahit sa pananalita pa lang, malalaman mo na ako anong nilalaman ng puso ng tao, o malalaman mo na ako anong klaseng tao siya, kung anong ugali meron siya. Mga Kawikaan 15 verse 10, ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa, syempre. At alam niyo po ba na mas madami pong namamatay o naparusahan dahil lang sa makating dila o makasalanang dila o walang kwentang mga sinasabi, no? Kaysa sa espada. Mas madami pong namatay dahil sa mga sinasabi o mga masasamang salita lalabas sa bibig ng isang masamang tao kaysa sa namatay sa espada. Sa madami namatay sa masamang pananalita kaysa espada. At siyak na mamamatay ang ayon ng paalala. So pinapaalalahanan po tayo na Lord na ang masamang pananalita ay hindi nakakatulong sa kapwa. Yung mahilig mang insulto, no, tigilan na po ang pang-iinsulto. Mahilig kang magmura, tigilan mo ng pagmumura dahil ikakamatay mo yan. Kung mahilig ka mangsumpa, tigilan mo na yan dahil ikakamatay mo yan. Dahil ikaw din naman ang lulunok sa yung laway na ginagamit mo sa pananalita at yung dila mong ginagamit mo din. Kaya ikaw din ang aani sa yung mga sinasabi. Tadako po tayo sa mga Santiago 1 verse 19. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. For example, may bumisita sa iyo na chismosa, tapos nagkakalat siya ng chismis, naninira. Sabi ng ang sabi niya tungkol sa iyo, ganito, ganyan, bla bla bla, ano ka daw. Tapos yun nga, ang nangyayari, dahil wala ka namang karunungan, hindi mo din pinag-aralan kung paano magkaroon ng self-control, hindi ka din na nagbabasa ng salita ng Panginoon Jesus Christ at wala ka ding takot sa Diyos, kaya napakabilis mong mag-react. Nagagalit ka na agad, nagagalit sa galit, tapos gusto mo na agad sugurin ang tao na yon without even asking first kung totoo ba ang sinasabi ng chismosa na yon. So, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit dapat. So, mas alisto kang makikinig, pakinggan mo na yung sinasabi niya bago ka mag-react. No? Pakinggan muna at isipin pagbulay-bulayan at tanungin ng tao kung totoo ba
ang narinig mo. Pero kung sinungaling din ang tao at guilty din siya, ay sinungaling din siya, hindi niya aaminin yun. Kapag talagang certified liar ang tao. Pero yun nga yung mga tao na yun, no, nagigilty at yun nga. Siyempre pag humingi ng tawa dahil inaamin na totoo, na nasabi niya yun, then patawarin din siya. So, wag agad-agad pong nagagalit dahil hindi naman maganda yon. Kasi atake po yun mula sa kaaway na si Satan. Because we do not uh, wage war against flesh and blood, but against the principalities and powers in the heavenlies. No, we wage war against the spiritual uh, enemies, mga demons po na nagsusulsul sa tao na mangchismis, nagsusulsul sa tao na makapagsalita ng hindi maganda towards their kapwa. Dahil ang galit ng tao hindi nakakatulong upang magawa kung anong ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag puro kagalit, no? Nagmumultiply yun ng hatred. Nagmumultiply pa ng madaming kasalanan. So you're giving Satan the way para ikaw ay mas lalong magapos sa kasalanan. Para ikaw ay mawasak. Binibigyan mo ng access ang diablo in order na wasakin ka. So kasalanan mo din po yun. So, basahin din po natin sa mga unang mga taga-Korinto 13 verse 1 to 7. So, yun nga po. Ang pagmamahal, tungkol po ito sa love po. Na kung anong gusto ni Lord na dapat na mai-practice po natin. Na yung love po na yun. So, basahin po natin ang unang mga taga-Korinto 13 verse 1 to 7, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel. So, ibig sabihin, kahit may gift ka pa ng speaking in tongues or linguistic ka man, or madami ka mang mga lingwaheng, makapagsalita ka man ng klase-klaseng lingwahe, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umalingaw-ngaw o pampayeng na maingay. So, makapagsalita ka man ng klase-klaseng mga lingwahe, na may gift ka man ng speaking in tongues, pero kung wala ka namang pagmamahal, walang kwenta yung mga nalalaman mo o yung mga pagiging linguistic mo. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ibig sabihin po sa verse 2, kung may madami ka mang alam na mensahe mula sa Diyos, kung na pinapakitaan ka man ng mga hidden information, kung nakakapag-explain ka man, magaling ka mag-explain, magaling ka man mag-preach, nag-evangelize ka pa, etc. May mga alam ka pang malalim na mga hiwaga, na mga or misteryo ng buhay, kung ano pa man dyan, nakakapagpalipat ka man ng bundok sa dagat, kung may faith ka man, pero kung wala ka namang pagmamahal na passport para sa langit, ay hindi ka din naman mapupuntang langit. Wala ka ding kabuluhan. Wala ding kabuluhan ang iyong nalalaman. Wala ding kwenta ang mga nalalaman mo. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian, kung very generous ka man, no? Kahit very generous ka at iaalay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. So kung mahilig ka man mamigay, pero iba na motibo ng puso mo, hindi ka nagbigay out of love, no? Hindi mo inialay para kay Lord Jesus Christ ang pamimigay sa kapwa, o kahit nag-alay ka man ng katawan mo, sinunog mo man as sakripisyo mo para sa iba, pero wala ka namang pagmamahal o pag-ibig, ay wala ka rin mapapala, wala ding kwenta yun. Alam niyo ba guys, nagkakaroon ng value ang tao dahil sa love. Kaya tayo mahal ni Lord Jesus Christ because He loves us. Not because kung anong magagawa mo para sa Diyos. Dahil hindi mababayaran ang pagmamahal ng Panginoon Jesus Christ.
Dahil yun nga ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Kasi ang mga tao pag nagkaroon ng different kinds of gifts, lumalaki ang ulo. Nagkakaroon po ng hydrocephalus. So, ganun po ang nangyayari sa mga tao. Lumalaki po ang ulo ng tao dahil sa mga gifts na meron sila. At yun nga po, nawawala po sila. Nawawala po silang pag-ibig. Nawawala po sila sa Diyos at tinatake over ng pride. Kaya kapag ganun ang nagklaseng Kristiyano ka, hindi ka valuable in the eyes of the Lord. Kasi ang gusto ng Lord ay love. Kapag may mga gifts ka, no? Tapos wala ka namang love, hindi ka makakapag-continue walking in the narrow road. Kasi hindi ka magiging matyaga. At yun nga po, ang pag-ibig ay matyaga. At nakakapag-continue yun hanggang sa huli. Makakapag-endure ka till the end because of love. Not because you have all the gifts na binibigay sa'yo ng Holy Spirit. At kahit naman ang mga kahit naman si Satan, nakakapagbigay ng ganong gifts. Pero hindi nga lang holy but sensual. No? Demonic. Hindi siya yung tipong galing sa Diyos, galing sa langit. Kaya nga po, ang pag-iibig ay napaka-importante. Ang pinaka dapat ine-strive ng tao ay yung gift na makalangit. Yung the greatest gift ay love. Kapag may love ka po, magkakaroon ka ng klase-klaseng gift mula sa Holy Spirit. But if you only strive for the gift without love, ay possible na magiging galing po yun sa kalaban. Magiging galing sa kaaway. Because only love can make a person holy, and only love from the Lord Jesus Christ can a person na magkakaroon ng klase-klaseng gift. No, yung love po na yun ang magiging ay makakapag bigay ng malaking impact sa mga tao. Kapag nagpe-preach ka, nag-evangelize ka without love, hindi yan ipibless sa Lord Jesus Christ. Because kapag walang love for the Lord Jesus Christ, then you are doing it for yourself, hindi para sa Diyos. If you're evangelizing just to please sa men, then hindi yun ipibless sa Lord Jesus Christ. And if you're evangelizing for your ministry, not because for the Lord Jesus Christ, no, then hindi yan ipibless sa Lord. Because lagi po nating tandaan, we can't do anything without the Lord. And we will never exist without the Lord. We will never become a Christian without the Lord. And we will never be able to get to know the Holy Spirit or the gifts or anything about spiritual things, holy spiritual things without the Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. The Lord must be in the forefront and not our face, and not ourselves, and not our own desires, not our flesh desires. It must be the name Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. The Lord fulfill our prayers, prayer request. Hindi dahil nagdasal po tayo, hindi dahil sa prayers natin, kundi dahil sa pangalan na banggit natin, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. We became a Christian not because of our own effort, but because of the Lord Jesus Christ's grace. We will never and we must never forget that it is all about the Lord in the name of Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. And I will always boast the name of Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, because the name Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, move powerfully in mysterious way and saves, and He loves, that He died on the cross
for the remission of sins. That He must be glorified, magnified, and be lifted up. Hindi po ang sarili. Kaya for all of the church leaders, you must not after money. You must after the will of the Lord Jesus Christ. Because it's not all about you. It's about the Lord Jesus Christ. Isasarado po the Lord ang mga churches na hindi si Lord welcome, kundi ang pera ang welcome. Mostly sa mga ministries po ngayon, ang wini-welcome po nila ay pera. Hindi ang Panginoon Jesus Christ to save. So ang love po, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi hypocrite. Hindi mo pinipiliin, wala kang partiality when it comes to your members. Dahil patas yung tingin mo sa kanilang lahat. Hindi ka natatakot mag-rebuke in your church because you love the Lord Jesus Christ and the Lord is the forefront in your heart, in your church, in your ministry. Hindi dahil sa sarili mo o sa ministry mo mismo. Kaya wag po tayong matakot mag-rebuke sa ating mga members for them to be straightened up sa spiritual na buhay para po sila mag-grow din. Kapag ang church leader po ay hindi holy, hindi yan i-bless pati ang mga message kahit kaano po siya kagaling mag-preach. Hindi po yan i-bless sa lahat ng mga nakikinig sa kanya. Ang mga tao po o mga sheep niya ay mananatiling baby Christian. So, hindi mayabang ni mapagmataas man. Kung church leader ka, hindi ka magmumura. You will not lead your sheep sa slaughter, but you will lead your sheep to life. Si Lord Jesus Christ is the life. You will lead them to the Lord's feet. Yun nga po, hindi magaspang ang pag-uugali ng isang Kristiyano dapat. Hindi ka mayabang, hindi ka mahilig makipagdebate para sabing madami kang alam. Ano pat madami kang alam, wala ka namang love. Napaka walang kwenta ang mga nalalaman mo kung wala kang pag-ibig. Dahil ang Bible is the complete expression of love of God, the love letter of the Lord from the book of Genesis to the book of Revelation. And if you do not know love, you do not know God, because God is love. Hindi mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Kung Kristiyano ka, huwag kang mahilig magtampo dahil nagkakasala ka lang. Mahilig mainis, yung mga ganun. Hindi maganda. But if you feel those things, mag-repent agad. Huwag hayaan na lumubog yung araw na hindi nakapag-repent kapag may nagawa kang ganun. If you're guilty of sin, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Para naman po sa mga mag-asawa, pinili niyo po ang asawa ninyo. Kaya kailangan nyo pong panindigan. Especially if you're a Christian or a born-again Christian. And if you marry yung hindi naman Christian. No, kung aakayin mo siya para sa Diyos. So may purpose ang lahat din po. And yun nga po, we must be a good example as a born-again Christian, especially leader po tayo. Kasi sinusunod po yan ng mga nasasakupan natin. If we are not a good example, at ganoon din po ang mangyayari sa ating mga members. Magpakampante, no?
magpakampante lang po. So do not be those do not be those five foolish virgins. We must be wise, five foolish virgins waiting for the Lord Jesus Christ. No, honestly, purely, holy, and righteous. In the eyes of the Lord Jesus Christ, we cannot do those things, but the Lord Jesus Christ will do. Wala pong imposible kay Lord Jesus Christ. It's by the power and works of the Holy Spirit of God. So, ito po yung last verse po natin. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Kung ayaw mong mainsulto, huwag kang manginsulto. Kung ayaw mo na pakitaan ka ng hypocrisy, huwag ka ding hypocrite. Kung ayaw mong sigawan, huwag kang manigaw. Kung ayaw mong i-cheat, huwag kang mag-cheat. Kung ayaw mong patayin, huwag kang pumatay. At yun nga po, those things ay na nakasulat sa Ten Commandments ay translated po ng dalawang greatest commandments became the greatest commandments. Love God with all of your heart, mind, body, and soul, and love your neighbor as you love yourself. At yun nga, sabi nga ng Lord Jesus Christ, whoever will endure to the end will be saved. Now, if you have loved from the Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, or if you love the Lord with all of your heart, then surely you will be able to finish the race, and you will be able to endure till the end. You will be able to stand at the very last moment. Yun nga po, you will be able to stand up, your faith, stand firm, or you will be able po na makapag continue till the end. Tama pa ba yung English or Tagalog? Parang nawawala po ako, pero yun nga po. Maraming salamat po sa mga nakikinig. And I wish that the Lord Jesus Christ will touch your heart and transform you into a good citizen, candidate for heaven. And yun nga po, may the Lord Jesus Christ bless you. Ayun po yung butike. May the Lord bless you and keep you. May the Lord's face shine upon you and be gracious to you. And if you are unvaccinated, wag na po kayo magpa-vaccine. Because the Lord reveals na hindi po ito maganda sa spiritual and physical. Now, I would be specific. Vaccine po pala. No. Ano ba yan? Okay pa ba ako? Pero yun nga po, yung vaccine ay 666. Thank you so much for listening, and I give back the Lord Jesus Christ all the glory and the honor, power and might and wisdom, knowledge and understanding by the power and grace of the Holy Spirit of God, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, Holy Spirit of God. Amen. Hallelujah.